Welcome back sa ating channel mga tito. So for today's video, pupunta ako sa Casa. Papatreat ako ng barrel yung binigay sa akin ni Sir Leandre and NB barrel, NB17 mga tito. So itatry ko siya pero kailangan ko ng silencer kasi wala akong pang disupsok. So kailangan kong pumunta doon sa Casa para magpatreat. Pupunta tayo doon yung mga taga Pangasinan dyan na may airgun, kung gusto nyo magpa-repair doon sa kanila, ipapakita ko sa inyo yung shop nila mamaya mga dito. So kita-kits na lang tayo doon mga sir. Matraffic. So pupunta natin sa Binmaley, Pangasinan mga dito. Doon tayo magpapatreat ng ating NB17 barrel. A few moments later. So ayun mga dito, hindi natin ini-expect na makikipaglibing pala tayo sa hindi natin kakilala. Nandito na tayo mga dito. Ito yung barrel ko, 384 ang serial number nya, NB17. Tapos dala ko din yung gagamitin kong silencer. Ito yung galing kay Sir Saldi. So kung gusto nyo magpaayos ng mga airgun ninyo dito sa Binmaley, ano yung barangay nyo? Pwede dyan? Santa Rosa, Binmaley, yan, sa mga taga Pangasinan gustong magpaayos ng kanilang mga airgun, CO2 o PCP, pwede dito mga dito. Ayan, ito yung shop nila. Magawa din sila ng woodstock pang BR. Ginagawa silang unit mga dito, mga pang BR nila kasi dito Casa, ito Kalasyaw Association Shooters. Ayan, ang laki ng tangki natusin, puro BR sila dito kasi dito yung Casa. Ayan, Casa, ayan, Kalasyaw Airgun Shooters Association. Ayan. Bahay na tayo mga tito, ay uwi ko na. Meron na siyang thread, eksakto na para sa kanyang blowback. Di ko lang magtawag dito yung shroud. So ito din yung nasa likod. Bali, pagkatapos ko lang tanggalin yung mga nakatabi ng ating EDPRS, yung ating barrel na 23 inches, tinago ko na. Tapos ito, meron na tayong extra sleeve para sa shroud. So maikli lang siya kasi 17 inch lang. Tapos dalawa yung ating silencer na pagpipilian, kung sino mas pogi tignan, yun na lang. Tapos syempre yung ating mga gagamitin, Allen wrench, scoop mount. Tapos yung ating bagong scoop,
mini EDPRS ito mga tito. Para siyang EDPRS pero maliit. 15 ano lang siya. Max power niya 15. Para, tapos ano pa ba? Wala na, okay na. So ikakabit ko na lang itong barrel mga tito. Ito. So NB17. Thank you Sir Leandre sa pinadala mo. Kakabit na natin siya. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, mga tito, and pop, subscribe naman para ma-update pa kayo sa mga video. So next, kung ikakabit itong shroud, ito yung dito sa likod. Ayan. Sakto naman. Ayan. Siyempre yung kanyang sleeve. Ayan. Pinutol ko na rin ito. Mano-mano lang. Madali lang naman mga tito. Tapos itong baffle mo, dito na lang muna. Try ko muna kung maganda dito sa isang block na salitsa na medyo mahaba to kasi pero mas mataba ito. Ito naman payat. Kabit ko na. Ang ganda. Ang liit. Silipid ko muna ba kung may sayad. So wala. May maliit lang pero controllable lang. Controllable din yun. Pero input ko lang itong ano. Okay na. Wala siyang sayad. So, napaka-handy. Unlike doon sa isa, hindi mo kayang taas-taas ng isang kamay. Ito, madali lang. Magan lang to. Tapos, madadagdag lang dito, ito ang scope ko. Weight niya, 700 grams lang. Magan lang siya, mga dito. Magan lang. Pero try ko muna to isang scoop kung sinong mas puging tingnan. Sana di ko pa kita para madali lang. Ito naman yung isang challenge. Parang mas puging ito. Parang mas pugi itong mataba. Maraming saya. Ito ng pagkakatrend mga dito, wala siyang saya. Tuwid na tuwid. Ayos to. Okay to. Mas gusto ko itong isa. EDHT ito mga dito. Extra low dispersion pala yung kanyang ED. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam nung ibig sabihin ng ED, extra low dispersion. So ito yung maganda sa scope na to mga tito kasi puno. Ang daming niyang accessories. Ayan mga tito. Meron siyang scope leveling kit. Ayan. Meron siyang brush, panglinis. Meron siyang takip. Takip na hindi siya flip pero makakatulong din. Maganda. Tapos, ito pang isa. Ito, may sarili siyang spoke cam mga tito. Pero sa totoo lang, nakita ko na to. Kaya,
nagano ako ng isang scoop na mount. Kasi ito, masyadong mataas mga tito. Saka yung stopper niya sa baba. Yung problema ko kasi, yung stopper niya sa baba, mga tito, hindi kasya dito sa rail. Ito, yung mga slot, hindi kasya. Hindi siya papasok. Eh, magmo-modify ka na naman. Yung ginawa ko dito sa EDPRS, ayaw ko nang gawin. Nakakapagod. Kikilin mo ng ganun. So, ito na lang. Ito na lang yung bilog yung kanyang slot para sakto dito. So, yan lang mga dito. Tapos, syempre, yung scope. So, napakagay niya. 700, ano lang to, 700 grams. Ayan. Mini EDPRS mga dito. Maliit siya. Pero maganda siya dito. Maganda talaga siya. Ito kung makikita niyo. Maganda siya mga dito. Saka mahaba dito sa likod. Like this sa ibang scope, may dito, medyo may clip. And meron din siyang suksukan ng true level, yung parang adjust ng magnet. Pero di ko nilalagay kasi okay na ako sa ganito. Ayan. So, ang torque din niya, ganun din sa EDPRS. Binubuksan ng piso or ng banda. Tapos ganun din sa kabila. Ang pagkakaiba sa EDPRS, ito naman hindi siya coin slot. Mga dito. Diretsong ano yan. Yung logo nila. Dito ang bukasan. Screw. Same lang sila. Magagamitin to, mga chong. Lagay mo lang yan sa baba. Tapos, ipapasok mo siya. Ipapasok mo ito mga dito. Ganyan. Ganyan lang. Kabit ko na yung tawag dito. Chassis. Ayan. Kumpak na siya. Kumpak na makagaan. Napakagaan po dito. Nakapot na tinanggal mo yung bypass. Sobrang gaan. Ang layo. Ang layo dun sa isang setup ng airgun na airgun ko. So medyo mataas pa rin siya. Pero siguro sa ibang araw, papalitan ko to yung didikit itong scoop sa barrel. Kasi mas pogi tignan pagka hindi masyadong mataas itong scoop. Pero pansamantagal ito muna. So, yung test nito sa ibang vlog na mga dito para hindi masyadong mahaba yung video natin. So, abangan nyo na lang, test natin mga dito. Itutono ko to. Titignan natin kung pwede yung ganun pa rin. Hindi na kasi ako nagbawa ng tension, hindi pa ako nagpapalit. Ititest ko pa lang. So, ganyan lang dito yung ating vlog for today. Maraming salamat sa mga nanonood.